Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Monday. It's our strong family prayer and exhortation. Kumusta na po kayo? At muli po tayo ay magpapasalamat sa lakas ng katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at muli tayo gagamitin niya na maging daluyan ng pagpapala sa ating mga Pilipinong pamilya sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, kami lumalapit sa inyo at humingi ng inyong gabay at habag at kapayapaan ipagkaloob sa pamilyang Pilipino sa araw na ito, at kayo po ay magkaroon ng pagkakataon sa aming buhay na kami ay tulungan at bigyan ng gabay, Panginoon. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Nais natin ipagpatuloy ang ating strong exhortation. Dito na po tayo sa Ephesians chapter 5 and verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Ito po muli ang dilin ni Apostle Paul, at sabi niya nga huwag daw na magkaroon ng pakikibahagi sa di mabungang mga gawa ng kadiliman, kundi bagkos ay sawayin sila. Well, nais ni Apostle Paul na ang mga member ng Church of Ephesus ay talagang manindigan sa kanilang pananampalataya. Na sila ngayon ay kumilala na sa Panginoong Kristo, tinanggap na nila si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kinakailangan nila ngayong patunayan na sila ay meron ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ang mga lumang buhay ay napalitan na ng bagong pagkatao. Kaya sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Kristo ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na panibagong buhay. Okay? At ang panibagong buhay na yan ay pinalalago araw-araw at pinagiging tapat sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakaganda na may mga ganitong paalaala sa ating buhay bilang isang pamilyang Pilipino. Kung pamilyang Pilipino ka na tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nararapat lamang na kailangan mo na rin tumalikod sa kasalanan. At manindigan ka na ngayon sa iyong pananampalataya na si Jesucristo na ang iyong Diyos, si Jesucristo na ang iyong Panginoon sa buhay na ito. Siya na ang nagmamay-ari sa iyo at hindi na ang kamunduhan o ang kasalanan. Kaya nawa ang ating panalangin sa bawat pamilyang Pilipino ay sama-sama tayong tumalikod doon sa masasamang gawain. Huwag na tayong papaalipin pa sa kadiliman dahil ngayon ay tayo nasa kaliwanagan na. Nawa ang aming panalangin ay patuloy na maging matatag ang pamilyang Pilipino, lalo na ngayong buwan na ito. At itong buwan na ito ay sa National Family Month celebration para sa ating mga Pilipino. See you again tomorrow sa ating Strong Family Prayer and Exhortation.